Sa kasamaang palad sa unang laro ni Kevin Tiambao sa KBL ay nakuha rin niya ang kanyang unang injury sa liga. Kaya nababahala ngayon ang mga Filipino fans na baka hindi na rin siya makapaglaro sa Gilas Pilipinas sa gaganaping rematch ng New Zealand at ng Gilas sa 3rd FIBA window. Ngunit merong isang player na pwedeng gamitin ni Coach Tim Cone na pamalit kay KQ kung sakaling hindi nga ito makapaglaro sa Gilas. At may pagkakahalintulad nga ang galawan nito sa isa pang kabayan natin na si Jalen Green. So kagabi nga ang naging debut game ni Kevin Tiambao sa Korean Basketball League. Sa unang pasok nga niya sa game mga boss ay naging maayos naman ang kanyang laro at naitala nga niya ang kanyang unang basket sa 3-point area sa pagtatapos ng first quarter at meron agad nga siyang fans club sa KBL. Ngunit sa kasamaang palad, papainit pa lang sana ang ating kabayan nang namali siya ng landing spot nang mag-attempt siya ng 3-pointer shot at kitang-kita nga sa video na mukhang malala nga ang pagbagsak ng kanyang paa. Kung sakaling hindi nga makapaglaro si KQ sa Gilas ay dalawa na sila ni Kai Soto na hindi makapaglaro sa ating national team sa 3rd window ng FIBA. At mga kalaban nga natin dito ang Chinese Taipei at New Zealand na siguradong maghihiganti sa Gilas. At merong isang batang player na pwedeng kapalit na Kevin Tiambao at yan si Calum Harris na isang 6'6" small forward at siya ay isang 19 years old lang. Sa mga hindi nakakilala sa kanya, at ay isa si Harris sa mga naging sandigan ng youth basketball team ng Pilipinas last 2022 FIBA Under-16 Asian Championship kung saan nakapagtala ito ng mataas na average, scoring 10.3 points, 6 rebounds and 2.7 assists per game. At maglalaro na ang batang to sa USNCAA para sa koponan ng Nevada na magbibigay sa kanya ng mas malawak pang development at improvement sa kanyang paglalaro. At bilang isang proud Pinoy-blooded player na isa sa nabigyan ng pagkakataon na marepresentahan ng Pilipinas ay may pakiusap nga siya ngayon kay Coach Tim Cone. Ayon kay Harris ay bata pa daw siya at gutom sa laro at sa tingin daw nito ay meron siyang bagay na mailalatag sa sistema ni Coach Tim Cone na hindi pa naibigay ng ilang Gilas players na kung mabibigyan daw siya ng pagkakataon ni Coach Tim ay ready daw siya at walang magiging problema sa kanyang availability. Si Calum Harris nga mga boss ay may mataas na athleticism na nagagamit niya sa kanyang magandang depensa at opensa sa laro at may pagkakahalintulad nga ang kanyang laruan sa isa pang kabayan natin na si Jalen Green dahil meron nga siyang maayos na shooting skills, speed, footwork, mataas na vertical leap at malawak na court vision. Kaya mukhang malaking tulong talaga to sa Gilas Pilipinas kung sakaling kunin nga siya ni CTC. Samantala kung mawalan man tayo ng isang KQ sa Gilas ay meron naman tayong isang Carl Tamayo na maganda ang ipinapakitang performance ngayon sa KBL. Katunayan sa kanyang dalawang sunod na laro ay nakapagdala nga ito ng 37 points at 31 points. Kaya sa kabuuan ay nakapagdala nga siya ng 68 points in just 2 games. Kaya marami nagsasabing si Tamayo nga ang susunod na magiging superstar ng Gilas.